Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reasons to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministries Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang gabi po ang aming ipinapaabot sa inyo. Kayo po ay malugod naming tinatanggap dito po sa midweek program ng Pasig Seventh-day Adventist Church sa pamamagitan po ng Reasons of Faith Media Ministry. Kayo po ay aming inanyayahan na samahan po kami sa programang ito at atin pong patuloy na ilapit sa Panginoon ang atin pong mga sarili, ang anuman pong uri ng mga agam-agam na nararanasan ng marami sa mga tao ngayon. Ang programang ito ay magdadala po sa atin ng patuloy na katatagan ng pananampalataya at ng bagong sigla na atin pong magiging karanasan sa atin pong Panginoon. Ang programa pong ito, mga kaibigan, ay ating pasisimulan sa atin hong pagtalakay ng salita ng ating Panginoon. Meron din pong maghahandog ng live na awitin. Ito po ay pangungunahan nila Aliyah ng aking unika iha at ang magkapatid na Miguel at Jewel Agruda. So kayo po ay aming inanyayahang lubos na sa buong programa atin pong ipagkakaloob po sa inyo ang mga prinsipyo ng katotohanan mula sa Diyos at ang awitin na magdadala po sa atin sa tibay at tatag ng pananampalataya at matunang ating pansin sa kabanalan ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay special na programa na ating ipinagkakaloob. Hindi po ito yung regular na question and answer program every Saturday and Sunday ng Reasons of Faith, kundi ito po ay niloob na programa ng atin hong mga kapatid sa Pasig upang maituloy ang atin hong midweek at maging vesper program, sapagkat alam naman natin yung sitwasyon sa ngayon. Hindi na tayo makapagpulong pansamantala sa ating mga church buildings dahil po dito sa ipinapatupad ng atin hong national at local government sa alam naman nating usapin ng coronavirus na kumakalat ngayon. Well, ganun pa man, tayo po ay magpapasimula na ho at tayo po muna ay magtatagubilin sa ating Diyos sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat na niloob ninyo na magkaroon ng ganitong programa, ang midweek program ng inyong iglesia, upang kami patuloy na maging daluyan ng inyong pagpapala sa aming kapwa at sa aming mga kapatiran. Samahan kami ng Santong Espiritu, ipagkaloob ang karunungan upang sa aming mga kaibigan at mga kapatid na manunod ng programang ito, maranasan din po nila ang kapayapaan, katatagan ng pananampalataya sa gitna ng negatibong circumstances na nangyayari sa aming sanglibutan. Matuunawa ang aming pansin sa inyo at tulungan kami na mapatatag, mapatibay at mapagkalooban ng karunungan sa pamamagitan ng inyong Santong Espiritu. Ipagpatawad din po, Ama, ang anumang kasalanan na inyong nakita sa amin upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat sa inyong pagtugon, alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. At bago ko po pasimulan yung atin hong pagtalakay ng atin hong inihandang paksa, ito na po ang handog na live na awitin. Muli, ipagkakaloob ng ating mga tatlong kabataan, ang aking technical na kasama po ang ating 12 years old na anak, kasama ng magkapatid na Miguel at Jewel Agruda. Pakinggan po natin ang kanilang handog na live na awitin.
Purihin ang Panginoong Diyos sa mensahe sa awit na atin pong napakinggan. Galing po yan sa atin hong mga kabataan, ang akin hong unika hiya, si Princess Aliyah, at ang dalawang magkapatid na aking pamangkin, si Miguel at si Jewel Agruda. Okay, so tayo naman po ay dadako na ngayon sa pagtalakay nito pong ating paksang inilaan po sa inyo. Ito ay may pamagat na Unity in Faith. Pagkakaisa sa pananampalataya. Ano ho? So, napakahalaga po ang usapin ng pagkakaisa sa atin hong mga kapatiran, lalo na po sa negative circumstance na nagaganap po sa atin pong sanglibutan. Ito pong usapin ng coronavirus na ito na nagdulot ng matinding pangamba sa maraming mga tao sa buong sanglibutan. At bilang mga lingkod ng Diyos, nais po natin na ipabatid ang mga prinsipyo na dapat maintindihan, lalo na po ng ating mga kapatid kung paano humarap sa ganitong usapin. Tayo po dapat ang nagsisilbing liwanag at nagbibigay ng pag-asa o daluyan ng pag-asa sa ating mga kaibigan sa iba't ibang samahan ng pananampalataya, maging sa atin hong mga kapatid sa iba't ibang panig ng ating sanglibutan, na ngayon po talaga ay apektado lahat ng pangyayaring ito sa atin pong kasalukuyang panahong ginagalawan. So gaano ba kahalaga na maunawaan natin yung mga prinsipyo ng pananampalataya? Kinakailangan ang pananampalatayang ito ay nakabatay sa gusto ng Panginoon. Ngayon, babasahin po natin ang nakalagay dito po sa Apokalipsis o Revelation chapter 14 verse 12 na ganito po ang sinasabi. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Sabi po, ito po ay commendation ng atin hong Panginoon doon po sa kanyang mga anak na daratnan niya sa kanyang pagdating sa ikalawa. Ang sabi niya, narito ang pagtitiyaga, patience. Pag pinag-usapan po yung pagtitiyaga, nandun po yung isipan na anuman ang mangyari, hindi po magi-give up itong mga lingkod ng Diyos. Gaano man kahirap yung sitwasyon, mananatili silang tapat at liwanag sa atin hong Panginoon. Kaya yung commendation ng Panginoon ay sinabi niya, here is the patience of the saints, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Isang punto na dapat nating maintindihan, yung sinabi ng ating Panginoon, yung pananampalatayang ito ay hindi pananampalatayang nanggagaling sa atin, yung magbibigay ng tagumpay. Ang pananampalatayang nagbibigay ng tagumpay ay ang pananampalataya ng Panginoong Hesus. Yun yung pananampalataya na dapat maisip ng bawat isa sa atin na magkaroon tayo. Yung pananampalataya ng Panginoon. Dahil yung atin yung pananampalataya, mayroong problema, kinakapos. So kinakailangan pong meron tayong pananampalataya ng Panginoong Hesus. At yan naman ay tiyak na ipagkakaloob niya sa sinumang hihingi ng pananampalatayang ito na magbibigay po sa atin ng tagumpay. So ngayon, bilang magkakapatid sa pananampalataya, gusto ko pong basahin ang sinabi ng ating kinikilalang propetisa na si Ellen White. Pakilagay Aliyah sa screen sa Testimonies Volume 5, page 455. Ang sabi rito ay ganito, God has called His church in this day as He called ancient Israel to stand as a light in the earth. Tinawagan ng ating Panginoong Diyos yung kanyang iglesia sa kapanahunang ito, yung remnant church. Tinawagan niya ang kanyang remnant church kung paanong tinawag ng Diyos yung matandang Israel at tatayo bilang liwanag sa sanglibutang ito. So nandito yung parallelism, yung purpose o layunin ng Diyos, kaya tinawag ang matandang Israel para sila'y tumayong liwanag sa sanglibutan, sa mga bansang nakapalibot sa kanila. Ganon din po ang layunin ng Diyos kung bakit niya tinawagan ng iglesyang nalabi, the remnant church, that keep the commandments of God and the faith of Jesus, para tayo'y tumayong liwanag sa huling kapanahunang ito. Isa pang sinasabi ng ating propetisa, Testimonies Volume 5, page 455, ang sabi diyan, He has separated them from the churches and from the world to bring them into a sacred nearness to Himself. Kanya ikang inihiwalay ang iglesyang ito mula doon sa mga iglesia sa sanglibutan para sila'y mapalapit sa ating Panginoon mismo.
Ito pong pagkahiwalay, ito po yung pinag-uusapan sa konsepto ng Biblia, ang kanyang binanal, inihiwalay, separate for a holy purpose or a holy use. So may layunin ang Diyos para sa kanyang tunay na iglesia na ihiwalay sila, banalin, dahil meron silang banal na layunin para maging liwanag sa mga sanglibutan, sa mga taong nakapalibot sa kanila, upang bigyan ng luwalhati ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pagtayo bilang liwanag. At para mangyari yon, kinakailangang maging malapit tayo sa Diyos. Dahil hindi po tayo pwedeng maging liwanag kung hindi tayo malapit sa Diyos. So ngayon, isa pang sinasabi ng ating propetisa, He has made them the depositaries of His law and has committed to them the great truths of prophecy for this time. So dapat maalaala natin bilang magkakapatid, ng iglesyang ito, dito ipinagkaloob ng Diyos yung kanyang katotohanan, ipinagkatiwala niya sa bayang ito, sa nalabing iglesia, yung mga dakilang katotohanan patungkol sa propesiya dito po sa ating kapanahunang ginagalawan. So ito po yung mga bagay na dapat nating maintindihan bilang magkakapatid. Dapat meron po tayong pagkakaisa ng isipan kung bakit umiiral ang Seventh-day Adventist Church. Para tayo'y maging liwanag, manindigan at patuloy na bigyang kapurihan at parangal ang ating Panginoon, lalo na sa sitwasyong ating ginagalawan. So dapat iisang takbo ng ating isipan doon sa purpose o layunin kung bakit nandito po tayo sa sanglibutang ito. Hindi tayo nandito sa walang anumang kadahilanan, kundi merong dahilan kung bakit tayo nandito. Kung saan tayo galing, bakit tayo naririto, at saan tayo patungo. Meron dapat purpose. Dahil kung hindi natin maintindihan yung ating purpose sa sanglibutang ito, diyan nangyayari yung isa sa factor kung bakit hindi nagkakaroon ng pagkakaisa ang mga kapatid sa iglesia. So kinakailangan nating maintindihan yung layuning ito. Ngayon, sa next slide, Aliyah, pakilagay, yung church organization and unity. Yung doktrina po, alam natin, yung mga doktrina na ituro sa atin mula sa Biblia. Pero merong kalikasan or nature ang church, ang Seventh-day Adventist Church, yung kanyang organizational structure, na dyan pinanggagalingan din ng tinatawag na unity. Dapat magkaroon tayo ng isang isipan din pagdating sa bagay na yan. Yung mindset kung paano tumatakbo ang ating iglesia. Marami po sa ating mga kapatid, alam po yung doktrina, pero pagdating sa nature or organizational setup, okay? Ulitin ko po yung term, the organizational setup, the nature of our church, kinakailangang makita din po natin yon. Dahil kung hindi natin makita kung paano tumatakbo ng may kaayusan ng church, hindi mangyayari yung tinatawag na unity. So importante ho, na dito tayo kabilang sa iglesyang inihiwalay para maging liwanag sa mga taong nakapalibot sa atin, para tayo maging daluyan ng pagpapalang tinatanggap natin sa Diyos. Isa sa punto na dapat maintindihan na tayo po ay merong tinatawag na organizational setup. Ano yung organizational setup? Ito po yon. Make an effort to maintain, protect, and guard unity. Panatilihin po natin, magkaroon tayo ng effort na maipanatili, protektahan, bantayan yung pagkakaisa ng ating iglesia. Hindi po tayo gumagalaw bilang isang individual. Gumagalaw po tayo at ang paggalaw na solid, hindi hiwa-hiwalay. Ang galaw ng solido, nagkakaisang isipan ng iglesia ay nagdadala sa tagumpay sa iglesia sa ganitong paraan na bibigyan ng kapurihan ang ating Panginoon. Ang sabi ni Ginang White, dito sa principle na ito, babasahin natin maya-maya. Ang principle, God works as a group, not just individuals. Ang Diyos po ay gumagawa sa isang grupo ng kanyang iglesia, hindi doon sa mga individual o pa isa-isa. Hindi gumagawa ang Diyos individually. Gumagawa ang Diyos sa isang iglesyang solido na nagkakaisa para sa kanyang kapurihan. Ngayon, pakilagay sa slide, Aliyah, yung sa Testimonies Volume 5, page 291. Ang sabi rito, He, o God, He does not give one man new light contrary to the established faith of the body. Ang Diyos po ay hindi nagbibigay sa isang tao ng bagong liwanag na laban po doon sa naitatag ng pananampalataya o katuruan
sa katawan, sa iglesia. Yan po yung punto na binabanggit kanina nung sinabi natin na ang Diyos ay hindi gumagawa sa isang individual kundi sa isang grupo ng kanyang mga mananampalataya. So dito po ipinapakita yung principle. Principle po ang ating binabasa po rito. Para maintindihan natin yung nature or organizational setup, yung order o kaayusan ng ating iglesia. Kasi kaya ko dinadala ang puntong ito, lalo na itong nangyayari ngayon sa ating kapanahunan, lumilitaw, patikim pa lang po ito sa mas matinding pinsala at mga negatibong pangyayari ayon sa salita ng Diyos na magaganap sa buong mundo. So itong coronavirus, kumbaga, isa ito sa mga patikim ng Diyos na tinatawagan niya ang mga tao na bumalik sa Kanya, ipagkaloob yung sarili, sapagkat may planong maganda ang Diyos sa sanglibutan. At tayong remnant, o mga nalabi sa iglesia, dapat alam nga natin yung layunin kung bakit tayo nandito. At kasama nga dito, yung isahang lakad, solido, solid na paggawa ng grupo, may pagkakaisa, hindi individual, hindi kanya-kanya. Yan po ang punto na gusto kong iparating sa pag-aaral na ito. Ang Diyos kailanman hindi nagbibigay sa isang tao ng bagong liwanag na laban doon sa pinagkaisahang pananampalataya ng katawan ng iglesia. Ngayon, ituloy natin. Sa screen, pakilagay Aliyah. Let none be self-confident, as though God had given them special light above their brethren. Christ is represented as dwelling in His people. Ito pa ang karagdagang sinabi ng ating propetisang si Ginang White. Huwag maging self-confident ang sino man na para bagang binigyan ka ng Diyos ng espesyal na liwanag kumpara sa iyong mga kasamahan. Si Kristo po ipinapakita, nagre-represent siya o tumatahan sa kanyang bayan. Hindi sa isang tao, hindi sa dalawa o tatlo. Ito'y tumatahan ng Diyos doon sa kanyang bayan. Kaya huwag mag-isip ang sino man na siya ay higit na pinabura ng Diyos at mas alam niya yung dapat gawin. Meaning to say, ang lakad ng iglesia, ang pamantayan o kaayusan ng iglesia ay nagsisimula lagi, mga kapatid at mga kaibigan, doon sa samahan, sa grupo, sa organizational setup. At ang organizational setup, merong tinatawag na leadership. Kung merong pinag-uusapan ang kabuuan sa leadership at ipinatupad ang isang bagay na dapat sundin ang kanyang kawan, dapat tayong gumawa, dapat tayong sumunod, lalo na kung yung ipinapatupad na yun ay hindi lumalaban direkta sa salita ng Panginoon. Yun ay prinsipyong pinag-uusapan dito. Huwag nating isipin na special tayo, na ako lang, siya lang ang binigyan ng liwanag ng Diyos. Tandaan ninyo, sangayon sa sinabi ng ating propetisa, ang Diyos ay tumatahan sa kanyang bayan. Ngayon, next slide. And the only safety for us, for any of us, is in receiving no new doctrine, no new interpretation of the scriptures without first submitting it to the brethren of experience. Isa pang prinsipyo na ipinapakita ng ating propetisang si Ginang White, ang tanging kaligtasan ng sino man sa atin, huwag tumanggap ng anumang doktrina, ng anumang interpretasyon ng Biblia, kung hindi muna ito ipapakita doon sa mga brethren of experience. Sino yung mga brethren of experience? Siyempre, nandyan yung ating leadership, nandyan yung ating mga ministro, nandyan yung mga kapatid natin na nag-aral ng Biblia at godly obedience sa lahat ng sinasabi ng Diyos. So, nandito yung usapin ng submission, pagpapasakop. Ito nga yung puntong tinatalakay natin para maintindihan natin na ang church gumagalaw as a single unit. Ang church hindi gumagalaw bilang individual. Yan po ang ipinapakita dito ng ating propetisa para maintindihan natin na ang tagumpay ng iglesia ay nakasalalay sa isahan, sa unity na pinag-uusapan, sa organizational setup na dapat nating sundan. Dahil ang Diyos po ay tumatahan sa kanyang bayan. Hindi sa isang tao, dalawa o tatlo lang. So para daw magkaroon tayo ng safety, kinakailangang isubmit natin kung anumang merong liwanag na marahil tayo'y tinanggap. So ito po'y appeal, panawagan sa bayan ng Diyos sa huling araw na ito, sa isang tinatawag na unity, unified church, kung paano gumalaw para mapapurihan ang ating Panginoon. Ngayon, karagdagan pa ni Ginang White, Testimonies Volume 5, page 293.
lay it before them in a humble, teachable spirit, with earnest prayer. And if they see no light in it, yield to their judgment. For, take note, for in the multitude of counselors, there is safety. Napansin niyo po ito? Ha? Yung ating mga natuklasan, ng mga kaalaman, nakakala natin tayo'y binigyan ng Diyos ng special na liwanag. Ipasakop muna natin doon sa ating brethren of experience. Ha? Ilapit natin sa kanila in a humble. Napaka-importante yung pagiging mapagpakumbaba. Teachable spirit, yung tipong pwede ka pang tumanggap ng payo. Ito po yung sinasabi natin sa pangkahalatan bilang organization ng ating church. Dahil ako po yung nakapansin na marami po, maaaring i-rephrase ko yung salita. May mga kapatid tayo sa iba't ibang panig ng ating sanglibutan na nagkakaroon ng isipan contrary doon sa isipan ng church natin. Pag sinabing church, solid, nagmumula sa tinatawag na structure mula sa ating leadership, yung pagpapatupad ng mga bagay na ating gawin para sa kabutihan at makikita ng mga tao sa ating paligid yung unity ng ating iglesia. So napakahalaga yung teachable spirit, yung pwede ka pang turuan, yung tumatanggap ka ng payo. Dahil sinasabi ni Mrs. White, lalo na sa Bible, sa karamihan ng tagapayo ay mayroong kaligtasan. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo tumatahan sa iglesia, hindi sa isang tao lang, hindi sa 2 o 3 lang. Iglesia, sa karamihan ng payo, kung pinapayuhan tayo ng marami pero hindi pa rin tayo nakikinig, contrary ka sa takbo ng ating iglesia bilang isang single unit, not individual church. Wala akong individual na pwedeng magtagumpay, individual na tao sa isang church. So single unit ang gusto ng ating Panginoon at ito'y ipinasulat sa kanyang propetisa. Yield to their judgment. Magpasakop tayo sa judgment ng ating mga brethren of experience. Ngunit kung tayo'y masyadong mataas sa ating sarili, tinitingnan natin na ang ating judgment ay sapat kumpara sa karamihan, yan ay panganib. Yan ay panganib ng isang ugali na hindi nagpapasakop sa kagustuhan ng Panginoon. Tandaan natin, maaring meron tayong mga pagpapasya o paghatol na sa tingin natin ay mabuti. Ngunit laban ito sa pagpapasya ng higit na nakakarami sa iglesia ng Panginoon. Ang context natin sa iglesia ng Panginoon. Kung labas, taliwas ang ating mga pagpapasya at nagpatuloy pa rin tayo sa ating gusto, lumalabas tayo na yung standard ng church. Ikaw na ang standard, ikaw na ang pamantayan, hindi ang bayan ng Diyos. Dapat nating makita ang puntong yon. Sa usapin ng unity o pagkakaisa, especially in times like this. Sa mga ganitong uri ng sitwasyon, dapat makita ng mga taong nakapalibot sa atin ang ating pagkakaisa, ang ating pagsunod, ang ating humility at pagpapasakop sa ating leadership. Napakahalaga po yun. Ngayon, tuloy natin. Pangalawang punto dito sa usapin ng encouragement ng unity ay ang encourage one another. Palakasin natin ang loob ng bawat isa. Huwag tayong magsasalita ng ikahihina ng iba. Encourage one another. One of the highest human duty is the duty of encouragement. Isa daw dito sa mataas na gampanin o katungkulan ng tao ay ang pagpapalakas ng loob. Kung tayo ay pinanggagalingan ng mabubuting salita para lumakas ang loob ng ating kapwa, ng ating mga kapatid, ginampanan mo ang isa sa mataas na uri ng katungkulan. Ang palakasin ang loob ng mga tao at mga kapatid na nanghihina. Ngunit kung tayo pa mismo ang pinanggagalingan ng division, ng discord, ng disunity, mapanganib po ang ating sitwasyon. Hindi pasok yan sa usapin ng pagkakaisa na gusto ng ating Panginoon na ipinapakita dito na siya'y tumatahan sa kanyang bayan. Okay? Ngayon, isa pang punto. Ito ay isang kinuha kong quotation bilang sa atin ng pagtatapos. Kinuha ko itong quotation doon sa isang Greek mythology. Ito po ay mythology. At ang lesson na ating dadalhin kung bakit ko kinuha ang puntong ito ay makikita natin yung kahalagahan ng isang unit na gumagalaw at hindi isang tao lang o isang individual.
Ito ay quotation mula kay King Leonidas. Meron kasing isang kuba na gustong sumali sa kanyang mga kasundaluhan. Ngayon, ito ang prinsipyo ni Haring Leonidas. Raise your shield. We fight as a single impenetrable unit. That is the source of our strength. Each Spartan protects the man to his left from thigh to neck with his shield. A single weak spot and the phalanx shatters. So, makikita natin doon yung pananalita ng Haring Leonidas doon sa Cuba na gustong sumali sa kanyang kasundaluhan. Yun yung prinsipyo na sinasabi ni King Leonidas. Ngayon, isa-isahin natin yung punto. Pakilagay sa screen, Aliyah. Yung unang praise, raise your shield. Itong Cuba na nakikita nyo sa larawang ito, hindi niya kayang itaas yung kanyang shield. Hirap na hirap siya dahil nga po may diferensya sa likod. So nakita ni King Leonidas, hindi niya kayang itaas yung kanyang shield. Ngayon, sa punto pang sinasabi ni King Leonidas sa Raise Your Shield, ang sabi niya, nung hindi may itaas ng Cuba, we fight as a single impenetrable unit. So makikita nyo diyan sa screen po ninyo, na ito po yung forma ng mga Greek warriors. Lumalaban daw sila bilang isang single unit, impenetrable, meaning hindi kayang tibagin, hindi kayang gibain yung kanilang forma ng paglaban. Hindi kayang gibain yan. Yan yung forma, kaya't madalas nagtatagumpay ang mga Greeks sa labanan. Ito ang tinatawag nilang single impenetrable unit. Lumalaban ho sila bilang isang grupo, hindi isang individual. Karagdagan pang punto. Ang sabi niya, that is the source of our strength. Yun daw ang pinagmumula ng kanilang lakas. Yung lumalaban sila na nagkakaisa. Ganon kahalaga yung shield na magampanan mong itaas upang takpan yung katabi mo. Sinasabi niya rito, each Spartan protects the man to his left from thigh to neck with his shield. Yun ang kahalagahan na kaya mong protektahan yung kasama mo sa bahagi ng kaliwa, pinoprotektahan mo siya mula sa kanyang hita hanggang sa kanyang leeg sa pamamagitan ng iyong shield. Kaya kung may problema ka sa paggamit ng shield, hindi mo kayang protektahan yung kasama mo, yung pinoprotektahan mo sa kaliwa, at yung katabi mo sa kanan, ikaw naman ang pinoprotektahan sa iyong hita hanggang sa iyong leeg. Ito po yung source o pinagmumula ng lakas sa laban ng mga Greeks na ito. Ngayon, sabi pa rito sa kasunod, a single weak spot and the phalanx shatters. Isang mahinang spot lang ika at ang phalanx, itong tawag nila sa formation na ito, ay magigiba ito. Kapag meron doon kasamang sundalo na mahina doon sa punto ng paghawak ng kanyang shield, yung pananggalang, kapag mahina niyang hinawakan, hindi niya kayang maprotektahan. Isa lang doon ang masira, mawawasak yung kanilang formation. Ang lesson po na ating gustong ipakita po rito sa inyo, kinakailangan nga po na tayo'y gumalaw na nagkakaisa, merong formation na ginawa ang Diyos. Para po ang kanyang bayan ay solido at matagumpay na lalaban sa mga negatibong pangyayaring nagaganap para hindi mawasak ang moral, ang spiritual, ang mental ng kanyang bayan na siya dapat maging liwanag sa mga taong nakapalibot sa atin, lalo na yung mga nanghihina dahil sa mga pangyayaring itong nagaganap sa sanglibutan. Kapag mahina ang isang spot ng isang soldier sa literal na sitwasyon ng formation ng mga Grego at sa spiritual na sitwasyon ng mga Kristiyano sa isang iglesia, kapag mahina at kasama ka bilang sundalo dyan, mawawasak ang formation na yan. Ngunit, dito sa kwentong ito ni Haring Leonidas, nakita niya yung kahinaan nga ng Cuba, hindi niya tinanggap. Dahil alam niya, mapapahamak ang kanyang kasundaluhan sa panahon ng laban. Ganon din ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Diyos. Hindi niya gagamitin ang mga sundalong hindi sumusunod doon sa isang galaw ng kanyang bayan. Kung meron siyang sariling galaw, kung meron siyang sariling isipan, kung meron siyang sariling gustong gawin, hindi siya magiging matagumpay na kasama ng bayan na lalaban na solid sa spiritual na laban na ito. Ngayon, the art of war. Marami nakakaalam ng art of war.
The art of war, simple lang. You divide your enemy and you conquer. Pagwatak-watakin mo yung kalaban mo at magtatagumpay ka. This is the art of war. Ito ang gusto ni Satan, spiritually speaking, sa tinaguriang bayan ng Diyos. Kapag kayo'y hindi nagkakasundo, kapag kayo'y gumagalaw ng kanya-kanya, mawawasak kayo. At hindi yan ipapahintulot ng ating Panginoon. Yan ang kabutihan sa ating Panginoong Diyos. Kagaya ng Cuba, doon sa nag-a-apply kay King Leonidas, hindi papayagan ng Panginoon yung ganyang sitwasyon. Ang sabi nga ng apostol na si Pablo, i-quote ko po yung nakalagay sa unang Korinto. Sinasabi po doon na kung ang sino man ay igiba ang templong ito, yung templo yung kumakataon sa bayan ng Diyos, ay igigiba siya ng Diyos. Kung sino man ang magtangka na gumiba sa kaayusan at pagkakaisa ng iglesia, igigiba siya ng Diyos. So tayo po'y dapat gumalaw sang-ayon sa galaw na gusto ng Diyos. Magkaroon po tayo ng tinatawag na humility o kapangkumbabaan. Magkaroon po tayo ng isipan na baka mali ako at tama sila. Hindi po pwedeng ikaw lang ang tama at mali ang marami. Lalo na kung pinag-uusapan bayan ng Diyos. Sa atin nung pagtatapos, ito po ang 3 punto na atin pong dadalhin sa ating pagtatapos. Una, there must be peace on the inside with God before there can be peace on the outside. Kinakailangan muna magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating kalooban bago magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating panlabas. Pangalawa, in essentials, pakilagay sa screen, in essentials, unity. In matters of opinion, liberty. In all things, love. Ano po ang puntong sinasabi sa pangalawang puntong ito? Sa mga mahalagang bagay, dapat tayo nagkakaisa. For example, sa ating fundamental doctrine, nagkakaisa po dapat tayo dyan. Meron tayong fundamental beliefs, like 28 fundamental beliefs. Anumang turong nandoon na pagkaisahan yon. Pero, pagdating sa matters of opinion, yung may kinalaman lang sa mga opinion, liberty ho yan, kalayaan yan. Kung opinion lang, malaya ang bawat isa. Doon tayo dapat nagkakaisa sa fundamentals. Pero kung matters of opinion, hindi ho dapat tayo nagkaka-hiwa-hiwalay, liberty o kalayaan yan. Pero, yung pangatlo, sa lahat ng bagay, pag-ibig dapat ang makita sa atin. Napaka-importante yung pangatlo. In all things, charity or love. Pangatlong principle. At dapat natin maintindihan ang puntong ito sa pagkakaisa ng iglesia. We are Christians only, but not the only Christian. Ito po ang mahalagang punto na dapat nating laging isaisip. Tayo po ay kabilang sa mga Kristiyano, hindi po tayo yung tanging Kristiyano. Hindi lamang ikaw ang Kristiyano. Ang Kristiyano ay grupo, at si Kristo ay tumatahan sa grupo. So, napakahalaga ng pagkakaisa sa isang grupo, isang galawan. Kung meron tayong mga individual opinions sa ibang mga bagay, liberty o malaya ka dyan. Pero sa mga bagay na pinag-uusapan ng pagkakaisa, anumang merong pride, meron sa bayan ng Diyos, isuko na natin yan. Ito pong mga kaganapan na nangyayari ngayon, gaya ng nabanggit ko kanina, patikim lamang po ito. Patikim lamang ho ito. Pero dito'y ipinapakita na ng Diyos sa kanyang bayan na ganito ang magiging takbo na mga kaganapan sa huling panahon, lalo na kung tayo'y hindi gumagalaw sa isang grupo ng ating samahan na nagkakaisa. Hindi ho na dapat nating bigyan ng pansin yung anumang ating mga pride sa ating mga sarili. Kinakailangan nating kumilos at gumalaw na nagkakaroon tayo ng humility, nagkakaroon tayo ng pakikinig sa payo ng iba nating mga kasamahan. Kaya nga sinasabi sa Bible, sa karamihan ng tagapayo ay may kaligtasan. Dahil hindi lang ikaw ang Kristiyano. We are part of Christianity, but not the only Christian. So ito po ang aking nais na dalhin sa punto ng ating midweek program dito po sa Pasig Seventh-day Adventist Church sa pamamagitan po ng Reasons of Faith Ministry. Kailangan makita po natin mga kaibigan ng kahalagahan ng isipan na napakahalaga na magkaroon tayo ng pagtatalaga ng pagkakaisa para sa kapurihan ng Diyos. Hindi po sa ating kapurihan. Walang anumang kapurihan, meron ho tayo.
Yung pananampalataya ng ating Panginoon ay pananampalataya nagbibigay sa atin ng isipan na dapat magkaroon tayo ng isipan din sa ating kapwa, na hindi tayo nagsasabi ng mga bagay na negatibo sa ating kapwa, lalo na kung ang pinag-uusapan lamang ay matters of opinion. Kailangan maintindihan po natin, yan po ganyang uri gumagalaw. Yan po yung structural organization ng Seventh-day Adventist Church. At ito nga po, gaya ng ating nabanggit, pinili ng Diyos na kanyang iglesia para maging liwanag sa mga taong nakapalibot, at bilang daluyan tayo ng pagpapala, sundin natin yung mga panuntunan ng prinsipyo para magkaroon tayo ng pagkakaisa horizontally at vertically sa ating Panginoon. So, atin pong tapusin ang ating paksang ito sa ating midweek program. Inaanyayahan ko po kayo sa isang sama-samang panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat. Napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. Niloob ninyo, O Diyos, na sa kabila ng mga pangyayaring nagaganap ngayon sa buong sanglibutan, binibigyan nyo pa rin kami ng lakas ng loob, tibay ng pananampalataya, na amin pong mapagtagumpayan ang mga pagpupunyaging ito na dala ng kaaway po ninyo. Tulungan ang aming mga kapatid, ang aming mga kaibigan, na anumang kaganapan o sitwasyon meron sila sa kasalukuyan. Anuman ang kanilang iniisip, ang iba marahil ay nasa mabigat na isipang dinadala dahil sa pag-aalala kung ano ang kanilang kakainin, kung paano sila kikita, kung paano sila magtatagumpay sa sakit na kumakalat. Panginoon, kayo po'y nangako. At ang pangako po ninyo kailanman ay inyong tutuparin, na walang anumang sakit na lalapit sa inyong mga anak kung ang pagtitiwala ay ituon lamang sa inyo. Bagkus kami, O Diyos, ay magiging daluyan ng liwanag at pagpapala sa amin mga kaibigan na hindi pa lubusang nakakakilala sa inyo. Inyo pong ipinagkaloob na sa amin sa iglesyang ito. Dinala ninyo ang katotohanan hindi upang aming sarilinin, kundi ibahagi din naman sa aming kapwa, sa aming mga kaibigan na wala pa sa inyong pananampalataya. Tulungan kami na ang pananampalataya ng Panginoong Hesus ang siya naming maging pananampalataya, upang ang mga buka ng aming bibig, ang aming mga kilos, ang aming mga pagpapasya ay nakabatay sa inyo na ipinagkaloob ninyo sa inyong bayan, sa grupo, sa remnant, sa nalabing iglesia, hindi sa bawat isang individual o dalawa o tatlo. Tulungan kami na ang kapangumbabaang lubos ang siya namin maging karanasan, upang kami maging daluyan ng pagpapala sa aming kapwa. Maitaas namin ang inyong banal na pangalan sa pamamagitan po ng pag-iisip, gawain, at anumang pagpapasya meron kami, pakabanalin kami, O Diyos. Bigyan kami ng tagumpay ang bawat pamilyang nanonood sa programang ito. Ang bawat pamilya na marahil hindi pa nakakilala sa inyo, dalhin nyo sila, Panginoon, sa isang kapanatagan ng puso't isipan, ng mga kaganapang ito'y mga tanda lamang na ang inyong pagdating ng inyong bugtong na anak ay malapit na. Na binibigyan nyo ng isipan ang sino man sa amin na maghanda, sapagkat mas mabibigat pang bagay ang kaharapin namin sa sanglibutang ito, at ang inyong layunin, kaya kayo'y paparito, ay upang gawing tahanan ng katwiran ng sanglibutan, lipulin ang kasalanan, lipulin ang kasamaan, lipulin ang inyong kaaway na nagdadala ng hirap at sakit sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong pagdinig sa aming dalangin. Maraming salamat din na pinatawad ninyo ang lahat ng aming kasalanan, ang aming mga pagkukulang, alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang midweek program ng Pasig Seventh-day Adventist Church sa pamamagitan ng Reasons of Faith Media Ministry ay pansamantalang nagpapaalam, at kayo po muli ay aming inaanyayahan sa darating na Biyernes, Vesper program. Sa ganitong oras din po, alas 7:30 magsisimula at matatapos tayo ng alas 8. Ito po si Brother Melvin Sarmiento, kasama ng aking technical, ang aking unika iha, si Princess Alia Sarmiento, at ang nagkaloob ng ating pong awitin, ang magkapatid na Miguel at Jewel Agruda. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabi muli, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.